number 1, 06.7 Energy FM Pampanga. Huwag mong sabihin radyo, Bakit? sabihin mo dahil nga masasaktan ka pag sinabi mo. Yan, May mga bagay na mas magandang hindi mo na lang sinasabi dahil makakasakit ka habang pinapawisan ka. Parang paghanga. Parang paghanga at pawis na pawis ka dahil sa pagkain mo ng Uwi na minsan ako. spicy noodle. Actually, Kuya Chico, papawisan ka talaga kasi sa mga po nakikinig po, kung nanood po kayo ng Facebook Live ko, kinain ko po yung times 4 na Samyang yung Spicy Noodle Challenge. yung kulay Yung ginagamit sa Spicy Noodle Challenge. pink, Masakit sa bibig, masakit sa tiyan. makasat sa labi, no? Oo, pero yung anghang, tolerable. Hindi, tsaka yung kung sa lasa lang, masarap siya eh. Oo. Masarap yung lasa eh, kaya lang yung anghang talaga. Sabi kasi sa Hindi akin, lang ng lasa, pati yung sabi sa akin, ano daw, matibay ba ako sa manghang? Depende kung yung manghang masarap. Oh, depende. Diba? May anghang na pangit eh. Konsili lang yan, kung kakainin yan, ano? Labuyo, no? Diba? 721-2429 mga pangga, 721-2429. Ayan, hello po sa inyo lahat, sa mga nakaantabay. San man dako ng Kapuluan, maligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Hoy kumusta sa lahat ng mga hindi mahihilig sa maanghang? Ako hindi ko talaga hilig yung asin. Meron kasing tao na kapag kumain, Lagi may sili. hindi pwedeng walang sili or hot sauce, di ba? Ako Ikaw lagi, mahilig ka sa lagi. Tabasco, di ba? Yung Tabasco. Mahilig ka sa yung ganyan. Hindi ako ganyan kumain eh, yung ano lang ako eh. Si Boy Ketchup lang ako o kaya o kaya Mang Tomo, yung sarsa lang, ganyan lang eh. Pero pero ano din naman, gusto ko rin naman yung toyo kalamansi, yung very Pinoy na ano. Pero yung anghang araw-araw, hindi ko siya hinahanap. May mga tao araw-araw hinahanap yung anghang. Alam mo kaya, Chico, dumating na sa punto dati na pag kumakain ako sa restaurant, suki ako, Ikaw, ganyan ka, diba? tinatago nila yung Tabasco kasi alam nila malulugi sila sa akin. Nauubos niya yung isang litro ng Tabasco. At saka, bukod dyan yung hihingi pa ng yung, sa bagay wala namang anghang yun, yung chili flakes. Ganito yan. No, yung ganyan. Pag kumakain ako bawa, ang kinakain ko carbonara. Bago ko maubos yung carbonara, kulay pula na yan. Sa dami na nilagay ko pang yung tipong nilagay niya, okay na yun, di ba? Nilagay. Kinain na niya. Hindi pa siya kontento. Nilagay ulit niya. Hanggang sa papula na siya ng papula. Ganun. So yung masarap. Gusto mo ba? Pero pa dun. Ayoko nga. Bakit? Isang hibla nga lang yung kinain. Alam ko na kasi yung lasa. Sa bagay. Pero yung, kasi di ba naggaganyan na kami. Sa Dubai pa lang nagaganyan na ako. So alam ko na yung, yung experience. After nun, buti may pa-ice cream doon. So, ayan, tinan mo yung kaklase ko nung college, nagbenta bigla. Tol, order ka sa akin ng Samyang. Wholesaler ako. Oy, ang daming nagbebenta niyan ngayon, ha? Ang daming nagbebenta yan ngayon. May mga kakilala din ako nagbebenta na niyan. So sabi ko, di ba, sumikat. Hayop, nagnegosyo na yung... Sige, Tol, may re-recommenda kita. Wholesaler ka pala. Nagkakaubusan kasi. Kaya... O nga pala, maligayang bati po sa lahat ng mga nakaantabay. Lalo po yung mga nilalang na nasa booth ngayon. Lalo yung mga bisita po namin. Dahil pong bisita ngayong gabing ito. Oo nga. Welcome to the show. Paka-abala kayo dito, ha? At sa mga hindi naman nakapunta, mga gustong pumunta, sige lang. Dito kami, 15th floor, Strata 2000, Ortigas Center, Pasig City, Philippines. Yan. Kami po ay nasa ika-15 palapag ng Gusaling Strata. Kanina ko lang nalaman kay Mami, yung Strata 100 pala ay isa sa mga unang gusali sa Ortigas. Itsura pa lang eh. Halata naman eh, di ba? Pag nakita mo yung Strata 100, ito yung pinakaunang building dito. Di ba? Masyado ng halata. Sabi ko nga itong Strata 2000, iconic na yung itsura niya. Yes, Lalo na siguro sa mga radio peeps, 'di ba, sa mga taong radyo. Pag nakita nila yung unang tower eh. 'Di ba? Pag nakita na yung building, alam nila ay sa Strata 'yan, no. Ganun, no. Ang galing nung Basta pag sa mga hindi alam, mga first time pupunta, sundan mo ang Torre. Mararating mo yung Strata 2000, ha. Ganyan lang. Madali lang naman. Saka kilala naman to sa mga di ba, maraming building dito pero iilan lang yung mga sikat, di ba? Strata, yan, sikat yan. Ano pa ba? Jollibee Plaza, di ba? Jollibee Center yung una yata. Itong ginagawa, Jollibee Tower. Itong nauna, Jollibee Plaza. Hindi, meron pang nauna, Jollibee Center. Meron pa, Jollibee Center. Di ba? Puno-puno ng Ano pa ba? Winsome Tower, di ba? Yan yung mga madalas kong naririnig at tinatanong. Kasi minsan pag dumalabas ako dyan, napapagtanungan ka talaga eh. Saan po yung ganyan, di ba? At saka, itong gold na building dito? Sterling. Sorry. Prestige? Hindi, yan. Itong katabi natin.
Itong katabi natin, Ortigas Ano ba yan? Mansion. Hindi, dyan. Emerald. Hindi. Itong dyan. Emerald. Nakakaya naman ako. Dyan ako nag-office dati. Sa gold? 18th floor, yes. 18th floor. Sa gold. 18th floor. Feeling ko nga dyan yung feeling ko, matagal na tong building na to, yung gold. Hindi naman. Hindi kasi diba dati, si tatay ko si Mang Jaime, dito yun si Emerald Avenue. Ngayon, FJ Ortigas Jr. na. Dito siya, yung agency, hindi ba pamuntang Ireland? Di ba nakwento ko na nga yan na biglaan yun. Nung umaga, umalis siya, parang apply ganyan sa mga agency. Tapos kinahaponan, tumawag. Wala pa yatang hapon, mga lunchtime. Tumawag, aalis na daw siya. Kinabukasan? Hindi kinabukasan. Nung araw mismo na yun. Ay, hayop! Promise, naalala ko yan kasi nagkabiglaan na kayo. Nangarag kami ni Aling Elsie. Di nang hiram ng syempre, mga maleta. Oo, di ba? Kasi si Aling Elsie nagtatrabaho pa noon, so sinundo ko pa. Siguro sinabi sa kanya, gusto mo bang umalis mamaya o huwag ka na matanggap? Ganun siguro. Syempre, kahit naman ako, sige po. Kaya nga ako umalis para mag-apply, eto na eh. Kaya nang biglaan, Biglaan, ganun yun. Wala man lang paghahanda, no? Oo, wala pa kami noon. Wala pa kaming tricycle noon, wala kaming sasakyan noon. So, more commute, more fun. Syempre, naalala ko dyan kami bumaba sa may Mega Mall. Hindi pa ganyan itsura ng Mega Mall. So, yun na. Na-share ko lang. Okay, thanks. Bye. Okay, bye-bye. Uwi na ako. Salamat. We have a caller na sa kabilang line, I guess. 7212429 number you can call 7212429. Wait, Chico, mag-aaya lang ako. Mamaya after ng show, ako po yun sa Paddy's Point Monumento. Meron ba akong gig mamaya? Paddy's Point Monumento. Abangan niyo po ako dyan mamaya. Talaga may Friday. After the show, Paddy's Point Monumento. Later, after the show. Nandiyan ako, Paddy's Point Monumento. Lilipad ka na naman. Darating pa ako nakahubad. Talaga? Oo, yan mo na. Parang punta sila kahit joke lang. Para yun na yung yung starring ng gabi, no? 7212429 kaya Chico, have a caller sa kabilang linya. We have Dennis. Hello? Hello po. Dennis, magandang gabi. Magandang gabi po. Oo, asan ka ngayon? Hulaan ko, nasa trabaho. Ito po, may sariling computer shop. Ay, kaya pala maingay-ingay, no? May computer shop, no? Wala namang nagtatrastukan dyan. Diba, uso dyan mga nagtatrastukan yung mga bata, mga naglalaro dyan. Kala mo mga, diba? Kuya, may radyo ka, hinaan mo naman. Hello po? Dennis, may radyong nakabukas. Pakipatay po yung radyo. Ito, pakisabi sa kapitbahay. Hello po? Kapitbahay talaga. Dennis, naririnig mo ba kami? Opo, mahina lang po. Ha? Mahina talaga? Opo. Grabe, gaano kahina? Kunyari, kami yung boses. Mga 3. Okay na? Opo. Wala mo akong ginawa eh. Diba, kahit kailan ka talaga, paglalagawa ka ng kwento. Si Dennis. Ilan taon ka? Dennis, taga saan ka sa Tondo? Sa may North Bay po, malapit po sa Tayuman. No, alam ko naman yung North Bay, malapit sa Tayuman. Meron gym dyan, di ba, sa may kanto? Meron po. Di ba, tapos nagsara na yung Litenya. Alam mo Litenya? Opo. Ano yun? Magkano beer dyan? Ay. San banda yan? Basta! Hindi kasi taga dyan tatay ko malapit. Ah. Sa mga kapatid ko. Alam ko yan, North Bay. Ginagawa yung daan, di ba? Opo. Hindi na tapos-tapos. Hindi ko maintindihan. Gagawin isang daan. After matapos, ibang daan naman yung gagawin para magkaduktong lang. North Bay, yan ba yung malapit sa may Pier, Marco? Piero nga. Anyways, Dennis. Po. Mag-usap muna kay Chico ha, magkukulapse na ako. Opo. Dennis, natry mo na ba yung yung spicy noodle? Po? Natry mo na ba yung spicy noodle? Hindi pa po. Sige. Oy, may nag-aaway na sa computer shop mo! Matagal na yung computer shop mo? 4 lang po, PC. 4 PC pero parang 20 yung tao. Hindi naman po. Malakas kita. Mahina-hina po, may kalaban. Teka lang, sa'yo yan, Dennis? Sa mother ko po. Nakakatawa naman 20 anyos nagmamanage na. Oh, at least, di ba? At least, sisimula yan 4 hanggang sa magiging 100 na yan, di ba? Ganyan yan. Talaga. May Microsoft Word kayo? Wala naman po. Wala naman. So talagang panglaruan lang. Hindi kasi di ba may ganyan naalala ko nung college ako, ganyan eh.
tao din ako ng computer shop eh. Habang may mga maingay na naglalaro, nasanay na ako na gumagawa ng project, may maingay sa paligid. Kasi ganun eh. Ganyan. Wala lang. Yun lang naman. Magkano ang rate nyo per hour? Po? Magkano? Ay. Napagod. Nabusit na lang. Ba't ka tumawag, Brad? Para kung hihingi lang po ako ng advice. Bakit ka manghihingi ng advice tungkol saan to? Wala sa love life. Love life? Huwag ka makialam, hindi ka nakakausap. Bakit nga? Bakit ka kailangan manghingi ng advice? Kasi po, nagkaroon po ako ng Hadhad. GF. Haji. Ano had? Hindi inuulaan ko lang. Kaya Nagkaroon po ako ng GF na umabot po kami ng 4 months. Oy, ang tagal nun 4 months. Oo, actually, daming alaala niya, Brad. Oy, bakit pwede naman eh? Tapos? Nakalala ko po siya sa kay barkada ko. Pinakilala, ganon. Yun, ni Reto. Oh. Tapos? Brad, pakipatay yung radyo. O, tawagan niyo po kay mga panggasora, binabang ko po. 721-2429 Panda, get another caller. Mga pangga ganito, You want to call us, we have very few requirements. Malinaw na linya, tahimik na paligid, period. That's it. Diba? We can deal with everything. Ganun lang kasimple. Correct. Diba? Oh, wag naman diba? Nakailan sabi na kami na na pinaan yung radyo eh. Kaya wala namang malabo sa part na yun. 721-2429 mga pangga. Mamaya po nasa ako ha. At this point, Monumento. Uy, kay Chico, malapit na undas. Oo nga, malapit na nga, di ba? At kaya nga sa Monday ay it's not going to be the usual locomotion na sa umaga dahil it's locomotion, the spooky edition. Talaga? The spooky edition. The spooky edition. Uy, talaga? Maraming mga bagay na spooky sa paligid. Oo, di ba? Alam mo, di ba, ang daming spooky. Alam mo yung word na na spooky ay term ng mga sosyal? Talaga? O, di ba kasi pag medyo hindi ka naman konyo at tatakot ka, it's oh my scary. God, it's scary, di ba? Oh. It's scary, it's ganon, di ba? Pero yung mga tipong pagkatakot ka, that's so audacious. Pag sa mayaman to, gano'n na. O kaya mga tipong, that is, oh my God, that's so, parang napakabading ko dun that is so spooky, parang. Kasi kailangan maging konyo ka para masabi mo yung spooky na hindi nagmumukhang bastos. Di ba? Oo nga. Bakit hindi naman talaga bastos sa spooky Spooky. Okay. It's spooky. 721-2429. 721-2429. Asan ba si Penda? Kumakain ng spicy noodles. Tawag dali, 721-2429 mga pangga. Bumati muna tayo habang nag-aantay. Maligayang pakikinig po sa mga nilalang na na tonight ay papunta sa gimikan kay Chico. Di ba yung mag-uubos na naman ng sinuweldo. Hello po sa inyo lahat. Pabali naman sa lahat naman nag-OT ngayon sa Top Draw Animation at sa iba pang mga animator na masisipag. Sereno Family, Cachola Family, De La Cruz Family at pa-advance happy birthday Johnny Linzata. And from Dan and Lynn, maligayang bati po. Papa Jackson kay Chico, pabati naman po ang nanay at tatay ko, Mirna and Elmo Season, sa mga kapatid ko na sina Eljo, Joel at AJ at sa lahat ng mga bago kong katrabaho sa Demo Power Philippines. Salamat mga Lodi, ayan, mga Pet Malu, ayan. Elmer Season from Talavera, Nueva Ecija, maligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ang mga werpa! Greetings to Rani Kabigting, Milen Kabigting, Dolores Hilario, Rain Hilario, AIG Vilcare, IHub, Paragon from Vilcare family. Greetings also to Kay Villanueva, Marites Rosas, Villanueva, Nikki Villanueva, Nympha Villanueva. Hayop sa Villanueva family na lang to. Isa ko pa. Iba kayo no? Karen, lagyan nyo na yung mga pangalan tapos may bracket Villanueva. O, diba? Karen Hardin Castillo o Jardine Castillo, Mami Madjo from Ja. Maligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta? Baso ko Chara Tinidor. Hello sa inyo. O si ang nag-iisang powerhouse diva ay si Desa. Hello sa'yo, Desa. Maraming salamat. Desa. Si Desa. Talaga? Si Desang powerful yung boses. Oo, kasi
May... Oh, kasi ngayon, wala namang di siya nakikinig kasi may show siya ngayon. Ngayon mismo. Okay, kasi nga kanina. Maraming, si Kuya Fer din, no, nakikinig. Hello, Kuya Fer. Lagi niya kasama si Desa. Ayun. Si Bernabe Aguaje. Magandang umaga sa'yo. Dear Kuya Checo, pa-shoutout po kina Lizelle Season and Dan Navasquez na palagi nang magka-date. May forever talaga, Brad. Hello din sa Team Katol, kina Bricks, Punsalan, Crisel, Stephanie Blas, Rainier Mata, JR Tench, Margaret Manalastas, at sa Team iBugs kina Tin Costales, Regina Constantino, Anika, Lorraine, Jonah Lane, at sa may Powers pa. At sa may Powers pa na bumoto kay Papa Jackson sa Lionheart TV Awards. Uy, thank you. Thank you very much. Sabi ni so si Jessica glad. Marina na andito kanina. Dalawa nga yung papel, yung isa sa'yo, isa sa akin. Yung sa'yo nakalagay for Papa Jackson. Hello po. Binoto kita twice a day for 12 hours. Thank you very Congrats much. sa bago mong business. Pabati pala sa lahat ng Team iBugs. Ulit! Uy, bakit batiin ko lang si Doc Rica. Kasi bumili ng kotse ko, yung Basul. Ay, talaga? Nabili na, oo. Doc Rica, ingatan mo yung sasakyan ko. Alam mo, Chico, meron akong sasakyan na hindi ginagamit. Alam mo yun, kung pwede mo ibenta ang isang gamit ng sentimental value yung halaga, ibenta ko siya ng 10 million kasi ganun ko kamahal yung sasakyan. Oh, Tapos hindi ko siya binibenta. Pag may nakakausap ako, kinikwento ko lang. Hindi ako ginagamit sa sasakyan bago siyang bilhin. At nakwento ko sa kanya. And then one day, may offer siya. Wala kayong mabayad na Meralco. So kaya ginrab Oo, na. di ba dala niya ang bundle na tagli 5 piso. Binigay sa akin, Nakikinig siya ngayon, Doc Rica. Salamat po para sa tatay niya. Ashley, Crystal, Johan, Ging at Helena. We're listening right now. Tapos Tapos kay Chico, usapan namin for 4 p.m. yata, magbabayaran kami. Tanong mo ano oras ako dumating? 4 p.m. na oras na dumating. 8:40 ng gabi. Dahil traffic? Galit na lola mo. Galit na. Kasi naman, hindi ako 4, na 5, traffic. 7, 8. May katwiran naman ako. Alam mo nang ganito yan. May cute akong best friend. Na kailan lang nagpakulay ng buhok, naging kamukha ni Malfoy. Si Mark Jr. Targa Romero. Sabi sa akin, bro, next week pupunta ako sa bundok. Sabi niya, anong oras aalis? Aalis tayo sa Maynila ng 2:00 na madaling araw. 3 dapat meeting time sa Cubao. Joiner lang tayo sa mga aakyat ng bundok. Sabi ko talaga, matagal ba yan? Sabi sa akin, sunrise lang. So ako, nagdala ako ng malaking camera, kukuha na ko yung sunrise. Kasi pagkakaintindi ko, magdadrive ako hanggang Tanay Rizal, magpaparking ako doon, aakyat ka ng konti, ayun na yung sunrise. Okay. Diba, Brad? Oo. Kaya, ang ginawa ko, nagset pa ako ng meeting ng 8 a.m. sa Ortigas. Kasi makakabalik ako ng 8 a.m. Brad. Okay. Pagdating namin doon sa Barangay Daraitan, Brad, 8 oras pala yung hiking. 8 hours, hindi na. Pag tumanggi ako, magiging week ako, Brad. Ganon. Oo, munti ko suntukin yung kaibigan ko. So nalaman mo na lang siyempre nung nandun na ako. Alam mo baon namin? Lahat ay baon sila pagkain. Handa sila. Alam mo baon namin magkaibigan? Happy Peanut, nakakabuisit. Aakyat kaming bundok, Happy Peanut, dala namin 3 balot, Brad, ng Happy Peanut. Yung pag naubos, masakit na yung panga mo. Tapos hindi ka pa rin nakabusog. Ito malapit na part. Gutom ka pa rin. We trekked for 4 hours, di ba, dun sa summit ng mountain. Pagdating mo dun, Brad, may tindahan ng Gatorade. Talaga? At cup noodles at nilagang itlog, buti na lang. Malamang mahal. Hindi naman, sakto lang. Kasi nasa bundok Sakto lang. Pero kung mahal man, maintindihan mo kasi nasa taas ng bundok. Oo, pero alam mo ba, nung makita ko yung summit, nawala yung inis ko, diba? it was all worth it. Ang ganda. Pero it's not the summit na nagustuhan ko. I am 35. And it's my second time to climb a mountain na ganun kahirap. And I did it nang walang karekla-reklamo. At wala akong tulog. I was up for 30 hours straight. Tibay. Pero Chico, you have to climb a mountain once in your life. Okay. Totoo. Sige. Parang nabuisit ako sa'yo doon. Hindi, sabi ko nga okay lang yan pero
Siyempre, for beginners, ako hindi pa talaga ako nag-aakyat ng bundok. Dapat yung dapat yung hindi pang hardcorean, dapat yung Meron, may mga mild na mga bundok. Meron Mount Matulaw. Di ba may pa-escalator pataas? Wow, talaga, Brad. Magkita na lang tayo. Meron Mount Matulaw. We will be there Matulaw. next week kami ni best friend. Talaga? Oo. Di sige. Sabi niya sa akin, by 11 a.m. nakabalik ka na sa bahay. Sabi ko, Yan, sigurado yan. ka ha? Sigurado Huwag ka ka. maniniwala dyan. Angat ka tinggal leeg mo pag hindi nagkatotoo yan. Yan pa si Romero. Pero alam mo na, Ganyan yan. nakakatuwa. You have to, sa lahat ng mga pangga, climb a mountain once in your life. Right? Di ba, no? Climb every mountain. Meron tayong kuya, may bisita tayo dito. Umakyat na ng Mount Apo. Talaga? Sino? Yan. Talaga? Mount Apo. Uy, ang taas nun Anyways, mga pangga. Lang, sinare ko lang mga Mount pangga. Apo? Kasi nag-text si Doc Rica. So Doc Rica, sorry po ulit at maraming salamat. Yung Kaya na-late ako. Di ba? Kaya na-late po ako. Sorry. Anyways, mga pangga, we have a caller. Nasa kabilang linya, Dayan ng Rizal. Kaya Chico, dyan na siya. Opo. Dayan, magandang gabi. Magandang gabi po. Ay, Chico! Hello! Uy, kamusta ka na, Be? Best! Dayan! Oo. Ano pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ano po, nagtatrabaho po. Bilang isang HR assistant po ng agency. HR assistant. Nag-i-interview ka na rin ba? Opo. Oo, no? Yan. Opo. Ano bang mga malulupit na tanungan? Ano ba yung ano? Ano yun? Ano? Ako may mga narinig. Ano ba yung bilang isang HR staff? Ano ba yung pwede? Di ba kasi marami yung mga mag-a-apply. Marami siguro ngayon ang, di ba, by Monday may interview. So ano ba yung mga tips para medyo, alam mo na, medyo ma-boost ang confidence ng or para kasi parang kung yung totoo na lang sabihin kasi ayoko rin po yung nagdidikdik ng tao, yung para lang mapasabi yung totoo. I guess Yung totoo depende yung rin to gusto sa ko. sa nag-i-interview. No? Alam mo kaya Chico, Dayan, Po. alam mo dati may kaibigan ako, nilagay niya sa resume niya, he speaks Spanish, French, Italian, and English plus Filipino. Opo. Pero totoo naman. Hindi. Ba't niya nilagay? Totoo to ha? Kasi yung nag-i-interview, hindi niya alam kung ano yung Spanish. Kumbaga, wala siyang idea kung ano yung totoong sinasabi. Yung nag-a-apply, naging kabatch ko to dati, totoong kwento. Alam na niyang gawin alam niyang gawin yung tono. Pero wala siyang sinasabing may kahulugan. Talaga? Halimbawa, di ba? So pag pinapain na sample, kaya niya na. Kaya niya ibigay yung tono. It would sound like marunong talaga Diba? siyang Oo. magsalita pero hindi talaga. Pero wala talaga. Halimbawa ako, di ba, parang Japanese ako, mukhang may dating. Di ba, haro na, hi ka na. Okinawa, Japan na, Singapore na, panahon kong Taiwan pa na. Pero wala kahulugan. Mas maniniwala. Bansa lang, gano'n yung ginawa niya. Sabihin nung nag-interview, ang galing. At Brad, Ganon. yung posisyon niya mataas. Talaga. Dahil sa mga languages, hayop talaga yun. Yan, maparaan, di ba? Oo, magaling. Madiskarte. Diskarte sa buhay. Tapos nalaman na lang ng HR na joke yung magagawa. joke yung yung mga komedyante siya, nagawa niyang ilusot. Talaga. Pero magaling ang performance niya. Comedian siya bagay. Ang cute. Diba no? Ang galing-galing. Pero, speaking of mga language, ako gusto ko talaga matuto ng Spanish. Hindi ko alam kung bakit. Actually, gusto ko matuto ng Latin. Hindi kasi masarap pakinggan. Para pag kami nag-visit ako, dadasalan ko na lang. Alam ba, umorder ako sa tagal, dasalan. Ganyan, di ba? Pero Spanish kasi parang ang romantic kasi pakinggan, di ba? Ganyan. Kaya nga yung mga kanta na may mga Spanish version, mas masarap. For me, mas masarap silang pakinggan kahit di mo naiintindihan. Kinanta mo dati. May kinanta po kayo dati. Ewan ko kung ano Hindi ako makanta. Sino yun? Ikaw yun. Ako ba yun? Hindi mo alam. Humble mo talaga. Alam mo naman, ganyan naman yung sabi sa akin ganyan yung turo ng nanay kong Alam mo kuya Chico, pag may nagsabi siya na humble mo talaga, these are the people who know you very well. Bakit? Opo, kasi nanggaling na ako dyan dati. Saan sa pagiging humble? Hindi. Wala akong ganon. Hindi ako kagaya mo. Ano ba? Nanggaling ka dito sa
Sa stasyon? Yung kunento ko, yung ano ba, Kuya Chico, yung sinabi ko na suot mo uli yung damit, tapos si mama yung nabulunan sa kape, sabi, Nabulunan sa kape nanay mo? yung Bakit? naalala niyo po, yung ano, nagpapirma pa nga po ako kay Papa Jackson ng libro nun eh. Friday ka pumunta. Okay. Tapos ang pangalawa po umaga, ako lang mag-isa. Pero di ba nakatawag ka na dati? Opo, pero hindi po sa akin yung problema yun eh. Nakatawag ka na nung October 10. Ito lang din po. Parang opo, ganun po. Talaga, problema ng kaibigan mo yon, ganun. Na problema ko na rin sa ngayon. Parang dahil sa kanya. Gitera ka, nakidamay ka pa, hindi ka ba inaano? Hindi po. Talaga. Kumbaga medyo nag-concern tapos na mali ng pihit. Parang nagkamali siya, parang ganun. Sige, magkwento ka na po. Sige na nga. Yung aso nyo, ang iingi ng aso nyo, ilan aso nyo? Hindi po, sa kapitbahay po. Ay, sa kapitbahay ba yun? Opo. Okay. Ano po kasi dito daanan po parate. Yun nga po. So, may nagtanong po kasi sa akin, sabi niya po, kung komplikado kasi hindi ko siya kaibigan dati. Parang mentor, teacher ko talaga siya dati. High school. Tapos, naging close kami kasi yung kaklase ko, anak ng teacher. Tapos, parang, syempre po, pag anak ng teacher, pinaburan, hindi naman po lahat, pero pinaburan talaga yun, kahit mali. Tapos, pag dinadagdagan yung points nila kapag kahit mali, ganun. Kasi sinigawan po siya nun, ng nanay po nung teacher din po yun siya. So, nung simula po... So, yun nga po. Sorry po. Malayo nga po sila sa amin. Tapos yun nga po, yun, simula po nung nakita ko po sinigawan siya, ako, sabi ko ganito pala patakaran dito. Tapos yun po, Teka lang, sino sinigawan? Kasi po, yung siya po, yung teacher ko po dati. Makaibigan ko na lang ngayon talaga. Siya po yung sinigawan ng co-teacher niya na may anak na kaklase ko, which is advice niya, kumbaga, hawak po niya. So may teacher, may dalawang guro, sinigawan yung isang bata na nakaklase mo? Hindi po, yung teacher ko na isa. Okay. Opo, kumbaga, kasi po yung teacher ko ngayon, yung tinutukoy ko po, may co-teacher siya na nanay ng mga kaklase ko. Anyways, so far sa kinikwento mo, you are not part of the problem. Hindi naman, apart po, kasi po, parang, dahil po ako yung pinakamataas noon, tapos sila, usually kasi, ako po wala ako sa top. Tapos, yung dalawa po, nasa top yung anak po nga nung co-teacher. So, sabi ko, kaya pala, sinigawan po siya kasi sabi daw, balitan daw yung score, parang ganun, baguhin gawa ng paraan, magpa-project, magpaano, ganyan. So, ginawa po ng teacher ko, kinabukasan, dinagdagan po niya ng plus 10 lahat. Tapos yung akin, di ko pinasa yung test paper na yun. So, naging close kami dahil doon. Tapos, yun. Naging close kayo ng teacher na nasigawan? Naging close po kami ni sir. Tapos, dahil po doon, related. Kasi po, mas matagal ako sa school. Simulat sa pool nung prep ako hanggang nung nag-graduate ako ng high school. Nandun ako, siya third year to fourth year high school lang. Ako, ayun nga po. Pati mga problema sa buhay, na-open namin, ganyan. Tapos, yun, dumating din sa punto na, pag may nanliligaw sa akin, ayaw niya, kailangan may magpanggap na boyfriend ko, ganyan. Pag may naliligaw sa'yo, ayaw ng teacher. Parang, hindi naman po sa ayaw, parang nire-restrain niya. Ate, wag mo nang gawan pa ng ibang English term yan. Yun rin yun. Ganun nga, yun nga. Sige po, yun po. So, nire-restrain niya nga. Tapos, nire-restrain, brother. Nire-restrain? Tapos, yun. Lalaki tong teacher mo, no? Opo. Tapos yun, parang dahil doon, nagselos yung girlfriend niya.
Opo, next ako ng girlfriend niya, sabi niya, nga pala, hindi ko po alam na sa'yo. Nga pala, ito pala yung, Girlfriend. yung girlfriend ng teacher mo. Kinapitalize yung teacher eh. So, yun. Pero hindi ko po sinabi sa kanya, sa teacher ko. Sinabi ko sa mama ko. Sabi ko, ma, may nag-text sa akin si girlfriend ko ng teacher ko. Anong gagawin ko dito? Sabi niya, wag mong, replyan mo, pero sabi mo, opo, which is totoo, madalas ko rin pinakwento yung silang dalawa sa mama ko. Kasi open po kami ng mama ko eh. So, yun nga po. Nung simula po nun, hindi, parang naging po siya na hindi na po naging close kami, ganyan. Naintindihan ko naman po kahit hindi mo sabihin. Pumunta pa nga po yung silang dalawa dito sa bahay. Sino? Sila po, nung dati po. Sino nga? Silang dalawa. Sila, nung teacher ko po tapos ng girlfriend niya. Ipimunta sila. Tapos yun, pinausap ko na naman, parang usap-usap lang, gano'n. So, nagpasalamat, gano'n. Bakit nagpuna sa inyo? Anong pinag-usapan? Wala lang po, kasi po, yung bahay po nila, dun po sa taas, parang malapit po dito. Napadaan lang sila nagmotor. Sabi nung girlfriend niya noon that time, daanan daw yung bahay ko. Parang gano'n. Kasi tinuro ni sir, sabi ni sir, ayun yung bahay nila, dyan lang aakit ka lang. Sabi, yun nga po. Ito ay nangyari bago mangyari ang problema na to. Patagal na po, siguro. Nauna yung pagpunta nila sa bahay ninyo bago nag-text. Opo. Hindi po. Nauna po yung text bago po nagpunta sa bahay. Okay. Alright. So parang ina-film lang. Parang ganun po yung dating. Parang ina-film ba talaga kung ganun. Wala naman po talaga akong nun. Parang wala. Teacher ko lang siya ganyan. Usually, kung may problema, kasi po yung problema pagdating sa school, yun nga po yung bulilisuhan ng mga grades. Alam niyo naman po yun. Parang minsan hindi ka nasisipagin mag-aral kapag ganun din lang naman yung makikita mo na may teacher na yung kapatid, yung kaklase ko, teacher niya, nanay niya, ganun. Tapos tayong galawin yung May one time din po sa sobrang trust po nun ni sir sa akin. Sabi niya, sige, kasi kailangan ko po ng card. Sige, pirmahan mo yung... Kasi po, alam ko namin yung pirma niya, ito bilog lang, ganun. Pirmahan mo yung card mo, sabihin mo, na pirmado na. Nandun yun sa drawer ko, pero hindi ko po ginawa. Okay, hold on. Alright. I get it, naintindihan ko na hindi mo ginawa. But then again, wala kang pagkakaiba doon sa anak ng teacher. You are also enjoying privileges that you're not supposed to. Hindi ko po ginawa. Andun na tayo. Diba? But it's another teacher giving you privileges. Whether you accepted it or not, you're enjoying privileges and attention from a teacher na dapat hindi rin. Tama, mali? Opo. Okay, tuloy mo yung kwento. Kasi nga po, after nung nangyari na graduate na kami, hindi na ako kumonekta. Kumbaga, hindi na ako nakipag-kumonect kasi nga, yun nga po, may issue na nag-selos yung girlfriend niya, nag-text na sa akin. Ano yung pinaka-pinagsilosan ng girlfriend niya? Siguro po yung pagiging close namin na alam po namin yung sa school, yung nangyari, ganun. Do you guys text? Do you text? Hindi na po. Nung time na yun, kaya nagselos yung girlfriend? Hindi po, kasi tinatext siya po ako, ginugulo pa ba daw po ako na nanliligaw ko nun. Sabi ko, hindi na po. Yun lang po, casual lang na hindi na po, salamat po, ganun. Feeling ko kasi yung teacher mo yung kaya Chico, making advances. Oo, yung teacher mo may gusto sa'yo. Ba't pang galit ka? Hindi, yun nga po ang ayoko pong isipin ngayon. Kasi yun nangyayari po ngayon, naguguluhan ako. Kasi yun nga po, after years na, di ba, 2013 ako graduate sa school. Tapos, the year 2016, nag-text siya. Biglaan siya nag-text. Binara ko na po yung number niya kasi sabi ko, ayoko nang kumonekta kahit kanina sa kanila. Kumbaga, umiwas ka na lang. Opo, kasi pwede kasing Dayan, pwede kasing, you were just being nice. You reply, diba? Pero yung teacher mo yung making advances to you. Diba? Kasi ganito wait lang. Kahit naman ikaw yung girlfriend at makita mo yung boyfriend mo na may tinitext na babae, regardless kung estudyante niya o hindi, magagalit ka talaga. Magagalit. Diba? Kaya po, i-restrain ko yung sarili ko. Kasi po, yun nga po, isa pa rin yun na in-unfriend niya ako sa Facebook.
Hindi ko po tinanong. Yung teacher Hindi ko mo? po tinanong. Opo, hindi ko po tinanong kung bakit ako in-unfriend. Wala mang Wala pina-unfriend ka nung jowa niya. Tama, Yes kay po, Chico. yun po, Unfriend mo yan, unfriend mo yan. Mag-break Oo, tayo, yun mag-break. nga po. Ay, in-unfriend ka ngayon. Ganun. Yun nga po. Ganun yung mismo eksena, alam ko na to. Ayun Nakita ko nga na to. po. In-unfriend. Nalaman ko na lang neto na lang na sabi niya, hindi ako yung nag-unfriend sa'yo, bakit kita i-unfriend? Sabi ko, gumano lang po ako. Sabi ko, sige po. Ganun. Hanggang ngayon ganun pa rin. Respeto ko pa rin siya sa ano. Pero nung, yun nga po, nag-break sila nung 2016 ata. Opo, 2016. Last year, Opo. 7 years sila noon. Ang sabi niya sa amin, pinagpalit daw siya sa mayaman. Pero, actually, umiiyak talaga siya dito pag nasa bahay. Doon na that time na bumabalik na siya sa amin, pumupunta kasi close sila ni mama na eh. Kasi yung kapatid ko, doon pa rin nag-aaral. Okay. Tapos, somehow, pumupunta ako sa school kapag, kuha na ng card, wala si mama. Ganun, kailangan yung kapatid ko na wala si mama, nasa work, ganyan. Sabi ko, hindi pa rin po kumbaga may iwasan. Pero hindi ko po tinatagalan na pupunta ako doon para lang makita siya, gano'n, walang kinakausap, respeto, yes, kausapin para baka sabihin naman po kasi ang bastos ko na, hindi na ako rumirespeto na dahil hindi niya na ako estudyante, ganyan. Tapos, Hindi ang bastos nakahubad. Special. Oo. Tapos yun nga. Ultimate. May ultimate. Tapos? Tapos yun Sorry nga na. po. Okay lang po. Tapos yun po, tawag nito, nung nag-iwalay sila, biglang may nag-text sa cellphone ko. Sabi niya, parang nakalimutan ko kung ano yung tinext niya. Basta ang naalala ko, nagiinom siya, ganyan. Yun pala po, galing na siya dito sa bahay. Tapos, kinausap na ni mama, ganyan. Doon ko lang nalaman na, yun, nagkaroon uli ng connection kami doon. Parang simula na nangyari sa kanya kasi pumayat po siya. Tapos na-depress. Ako rin nga eh. Ha? Ha? Sorry. Yung hanya, hindi. Yung hanya, alam mo yung question mark, alam mo. Sobra-sobra, ha? Huwag ka papayat po, Chico. Sorry na. Ba't siya pumayat? Baka nung uminom ng pills. Hindi siya kumakain dahil sa nangyari na pinagpalit po kasi siya sa mayaman. 7 years na sila eh. Tapos engaged na sila. Pero ang banggit niya sa amin, po, engaged sila kasi sabi nung pamilya ng babae. Kaya, niya na mag-engage na lang sila. Parang pinersa daw, parang gano'n. So, yun. Sabi, yun nga para sumaya siya, ganyan-ganyan. Sabi ni mama, pag ano po kasi si mama, sobrang friendly kasi dito. Kadalasan naman ng mga nanay, ganyan eh, di ba? Ganyan, parang feeling Sila niya yung po pwedeng kasi awardan eh. Ate, anong tanong mo? Kasi wala pa tayo sa problema eh. Ayun. Ito, yun lang, background lang po. Kasi nitong Ay, mga background! Hindi naman na tayo nag-isip mula sa chapter 1. Hindi po pa, inaano ko lang po na kung okay, sige, sino siya, gano'n. Tapos nung pumunta kasi kami ng Baguio, kasama siya. Kasama po ng mama ko tsaka kapatid ko. Tapos, di makitulog kami doon, ganyan. Tapos yung, may mga, may tinetext siyang babae, ganyan, mga nililig. Paano mo alam na may tinatag siya babae? Kinikwento sa'yo? Siya po yung nagsasabi, opo. Napaka-open, Oo, siya po yung nagsasabi sa akin. Tapos po, sabi ko, gumagano lang ako. Kasi po ayoko nang pakialaman yung gano'n yung buhay. Kasi baka may mangyari na namang hindi maganda. Yun pa nga lang pagsama niya, hindi na maganda. Kasi, diba, siya lang ilalaki, ganyan. Pero yun, sinama siya ni mama, ganyan. Family friend naman eh, di ba? Asan tatay mo? Yun nga po eh. Nasa ibang bansa po. Ilan taon na yung lalaki? 28 pa. Ewan ko, 28, 27, mga ganun po. Okay. Or, hindi ko sure, 29. Parang ganun. Tapos yun po, sa Baguio kasi, yung bahay doon na tinutulugan namin, sa may sementeryo. Yan. Sa sementeryo talaga? Sa loob? Opo, sementeryo talaga. May bahay sa sementeryo? Yung gilid ko. Ha? Baka mausoleo yun.
Within the compound, meron yan. Diba? Yung cemetery ng talaga? Baguio. Okay. Sa may Sige. pure gold kami, ganun. Ay, hindi ko Tapos, sure eh. Oh. May pure gold sa sementeryo. Oh, tapos? Tapos yun nga po, bago pa kasi ako pumunta sa Baguio nun, graduation namin. Tapos before graduation, Ate, isang yung araw kwento na po ituloy mo na wala akong pakialam sa graduation. Yun nga po. Panakwento ko po kasi po, na-explain sila, may third eye ako, ganyan. Meron kang? Third eye. Ha? Patingin? Ito, wait lang, hindi, yun po, may third eye ako. Okay. May tendency kasi ako na parang, yung dinadaganan pag natutulog, ganyan, or... Ipapaliwanag ko mamaya kung saan nanggagaling yan ha. Hindi totoo yan. Tigilan niyo ako. Hindi po, I will pero- explain that to you scientifically Opo. later. I know that scientifically. O, hindi Pero na yun pala. Oo. Pero yun po kasi, nangyayari po sa akin yan pag ino-oppress. Kasi po, or somehow, ino-oppress. Kasi galing na, may org kami na, yun nga, may nangyari sa po sinapian. Walang naniwalang pare. Kami lang. As yun. Di, nadala ko yun daw dun sa Baguio, nakikita ko, gano'n. Then one time, parang nahihirapan ako nakikita ko may yung nakadagan, ganyan. Alam mo ang tawag dyan? It's called the lucid dream. Pero gising ako, papadyak. Yes, lucid dream. L-U-C-I-D. Lucid dream. So yun nga. Hindi ako sure doon. Basta yun yun. Ginigising niya ako. Kasi nasa baba siya. Ang hinigaan niya sa lapag, kami nasa kama. Tapos, ginigising niya ako. Tapos, simula nung nangyari sa akin yun, pag nagigising ako madaling araw, every time, nakahawak na yung kamay niya sa kamay ko. Pero hindi ako natutuwa, Papa Jackson, kasi sabi ko... Kami natutuwa kami. O tapos? Kasi, yun ang hindi ko nasabi sa mama ko. Kasi sabi ko, once na sinabi ko sa mama ko, iba na ang magiging tingin. Wait lang. You've been sleeping in the same room, right? Opo. Pero nasa kama kami siya, nasa baba. There were nights, di ba, na you will have bad dreams. Tama? Tapos, mararamdaman niya at magigising ka that he was holding your hand. Ay, hindi po. Pag ginising na talaga ako noon kasi, hindi pa, parang hindi nga ako nagsasalita ako pero hindi ako makagalaw. Ginising ka niya, okay. Anong part na ayaw mo? Yung ganun po, yung parang kasi, nanay ko nandun. Siya nandun. Ako nandun. Parang kung iisipin mo, yung nanay ko kasi nandun eh. Parang na lang iisipin ni mama pag nakita. Ang tanong ko dito, kasi ate ko, wait lang ganito, alright. You were having a bad dream. Okay, you were having a bad dream. Nakita niya, di ba, binabangungot ka, ginising ka niya. Anong part na ayaw mo? Yun po, hinawakan niya yung kamay ko. Tapos kasi po, after... Saan mo gustong hawakan kapag gigisingin ka? Because honestly, there's nothing... Hold on. There's nothing wrong na hinawakan ka niya sa kamay at ginigising ka niya. Opo, pero po kasi nauulit po. Naulit po kasi yun. Okay. Oo, kasi first night yun. Tapos second night hanggang nung fourth night, hawak na pa rin kamay ko pag nagigising ako na madaling araw. Anong klaseng hawak ba? Kasi pag ginigising ka, di ba pwede namang tinatapik ka lang or niyuyugyug ka lang. Anong klaseng hawak ba? Hinawakan talaga. Hawak yung kamay ko. Hawak. Nakahawak. Nakagrip. Nakahawak. Okay. So, anong hawak? Pag nagigising ka na hawak niya kamay, what do you do? Hindi ko po tinatanggal kasi magkakaroon ng awkwardness eh. Pwede ba? Hindi, hawak niyo yung kamay mo dahil nga ginigising ka? Hindi po. First Ano night ba? po. First night po lang yung nagkaroon ako ng, yun nga po. Hindi, alam mo, I'm trying to imagine, no, yung paghawak ba niya sa kamay mo, yung parang holding hands, ganyan, yung mag-alternate yung mga daliri ninyo, ganon. Opo. Hindi ka ginigising nun. Hindi nga, Kuya Chico. Ang tanong ko, nagising ka kasi there were 4 nights na nangyari ito. The first night, Yung unang ginigising siya. reasonable. Yung, the second, third, the fourth night, hawak yung kamay. Nagising lang siya, nahawak yung kamay niya, and then At may hindi ka gumagawa ng move para tanggalin yung kamay mo. Kasi it would create awkwardness. Paano, sige, sabihin natin, second night, third night, nakita mo hawak yung kamay mo. Paano natatapos yung eksena na yun? Paano yung tumutuloy sa isang... Wala po, hinahayaan ko lang po. Tulog ako ulit. Tapos gising, gano'n. So hawak mo yung kamay niya? Kasi tulog siya, hindi niya ako nakikitang
nakikita ko yung ginagawa niya na nakahawak kamay. Ate, wait lang. You know what? Your alibi is BS. Pasensya ka na. Kung ayaw mong hawakan ang kamay mo, tatanggalin mo yung kamay niya. It happened on the second night, third night, fourth night. You did nothing? Yes. Look, if ganito na, okay ate. If the argument here is ayaw ko po yun, I will not believe you. Ang kulit mo, anong ka dyan? Hindi kasi, I understand, most people naman na sinantuan ko yung kaklase ko, yung babae. Dapat daw tinanggal ko. Sabi ko, it could be an awkward pag nagising siya. Parang, kasi kung nangyari na yun dati, parang naging awkward na, tapos pag uwi, edi awkward na daw. Ano ngayon ate? Ano ngayon maging awkward? Ayaw! Kasi ayaw mo di ba? Kung ayaw mo, ang initial reaction, tatanggalin mo. Exactly. Okay. Edi, afternoon, uwi na ng Baguio, ganyan. Uwi na dito sa Manila. Tapos, edi, back to normal. Hindi ko siya masyado pinagpapansin, ganyan. Tapos ngayon, nagtatanong siya. Kasi, usually kasi pag yung Teacher's Day, in-invite ko na, sige sir, kasi nung time na nag-broken hearted yun. Hindi. Saan mo in-invite? Diretso mo yung kwento. Wala akong pakialam sa... We don't need the backstory. We will ask you if we need it. In-invite mo saan? Ha? Simbahan po. Magsimba. So, you reached out to him? Okay, why did you do that? Teacher's Day. Ako, sige sir, simba muna tayo, tapos kain. So you were the one who asked him out? And we are coming from what you told us, ayaw mong hinawakan yung kamay mo. This is a person, kasi ganito natin, okay? Ganito just to educate the boys and the girls na nakikinig ngayon. Hinawakan yung kamay mo, nagising ka ng 3 nights in a row, hawak niya yung kamay mo. According to you, ayaw mo nun. Hindi mo lang tinanggal kasi awkward. So if your story is right and accurate ate, you feel taken advantage of. Tama ba, Kuya Chico? Harassed ka doon. Here's a guy you thought took advantage of you while you were sleeping, if that's your story, and yet you're going to ask him out? Ba't ko po in-ask out? Ha? First po, ba't ko po in-ask out? First po is Teacher's Day. Second, that time was, parang usually kasi pag nagsisimba kami doon. Sige, sir. Ate, andun na tayo, Teacher's Day. Okay? Siguro naman sa Rizal, ate, ang teacher mahigit isa. Alright? Now, ang kwento mo kasi ate, this is the guy you woke up holding your hand and according to you, ayaw mo nun. Diba? Diba? Kasi ang dating yan, parang you were assaulted eh. Diba? Tama, mali? Tama po. Why would you ask the guy who did that to you di ba? Why would you ask this guy to go out, di ba? And have a meal and go to church with? Kung talagang yun ang pakiramdam mo. Yun nga po, Teacher's Day, kasi nung gabi po. I'm sorry. That's okay lang po. Hindi, pwede siguro that day o yung sinasabi mo na during that 4 days na yan, so sa'yo, hindi mo gusto pero still hinayaan mo nakahawak lang yung kamay nyo hanggang sa magising na lang ulit kayo, no? So, iniisip ko ngayon, saan ba papunta ito, di ba? Alam, nakakabusit ka, Kuya Chico. Hindi kasi natutuwa ako sa'yo. Kasi di ba? Napahirapan yung kwento, ang dali-dali mo. Magtanong ka na agad para yung mahaba. Hindi, tignan mo kasi. Ayaw. Di ba? Kasi kahit naman din, sinoan ba kahit ako, no? Pag ayoko, madikit lang sa akin, baka sikuhin ko sa mata bigla eh. Di ba ganyan? Pwede mo sa ribs muna. Di ba ganyan? Di ba kasi, so ngayon, baka kasi eto na, nag-a-assume na ako eh. Siyempre, mas gusto ko sana, gusto ko marinig sa'yo ate, di ba? Kasi, bilang ito yung pinag-uusapan natin, yun lang, iniisip lang kasi namin na ayaw mo pero hinayaan mo yun, di ba? Pero doon pa lang sa bagay na yun, may something na kagad eh. Parang, okay, may disconnect na kagad. Pero, edi sige, tapos ngayon, ang sumunod na story no, niyaya mo. Ikaw na yung nag-reach out. Diba? Tama nga. Sabi ni Papa Jackson, niyaya mo. Nanggaling tayo dun sa ayaw mo yung eksena na holding hands. Tapos ikaw niyaya mo. And you're telling us na ano lang ito, dahil lang sa Teacher's Day.
Oh, bakit? It could have been, pwede namang ibang, ibang teacher niyaya mo. Pwede namang, di ba? Kasi, Wala po akong ibang teacher. ang hirap lang kasing paniwalaan na nanggaling ka sa, halimbawa, kahit naman tayo, di ba? Nanggaling tayo sa awkwardness or galing tayo sa eksenang hindi mo gusto. Tapos, di ba? Tapos, suddenly, okay ka na kagad dun sa tao. Unless gusto mo talaga. So, saan tayo papunta? Gusto mo na yung teacher mo, no? Hindi yun. Bakit tumatawa? Tawa ko sa pagkakatanong mo. Kasi, naiinip na ako. Hindi nga ho. Talaga ba? Kasi po may trabaho na. Hindi nga. So, wala. Ito naman, tayo, di ba? Kung bilang mga magkakaibigan naman, diretsahang tanong, so ngayon, as we speak, hindi mo trip yung teacher mo? Hindi ho. Kasi, hindi ho talaga. Parang kasi may trabaho na ako. Parang, kumbaga first, hindi. Parang, basta first trabaho ko na, yan. Kasi invite ko. Teacher's Day naman. Invite. Sige. Sorry na. Sige. Nanggaling na tayo. Teacher's Day. In-invite mo. Tapos? Ayan. Kasi, ayun nga. So, ito na. Nagtatanong siya sa akin noon. May nandiligaw ba daw sa akin? Sabi ko, wala. May gusto ba daw ako? Wala. Yung ganong talk, sabi niya, sige, this sem break neto nila daw. Alis daw kami, umaga. Tapos sabi niya, inom daw kami. Sabi ko, hindi ako umiinom. Yeah. Sabi ko, ganyan, may allergy ako. Bakit ako iinom? May inom na. Sabi ko, pag may alak? May balak. May lasing. Ano yung English niya? Balak, ha? If there's a wine? If there's a wine. Ano? There's. Ano nga yan? Motive. Hindi yun. Ano? Inaalala ko nga eh. There's a crime? Ikaw yung if there's a wine. If there's a wine, there's a restaurant siguro. Hindi ko alam. Yun nga, tama. There's a restaurant. No, if there's a wine, there's a restaurant. So yun nga po, i-invite daw. Sabi ko, ayan. Sabi ko, hindi ka ako uminom. Sige, pagbibigyan ka pero hindi ako inom. Sabi ko, gano'n. So sabi niya, gusto niya daw nakadamit ako kagaya ng sinuot ko sa bagay. Nakahubad ka ba pag alam mo, sabi ko, bakit? Wala lang. Sabi ko, bakit? Gano'n. Sabi ko, mas, kailangan maganda na ako kung gano'n. Sabi ko, hindi nga kasi ako nag-aayos. Parang hindi yan. Tapos, yun, kinento ko kay mama. Pagkakwento ko kay mama, pero yung sa Baguio po na hinawakan niya kami, hindi ko po kanakwento talaga. Pero nung pag-uwi ko po, may nalaman ako. Ano nalaman? May nakarelasyon pala siyang estudyante na kaklase ng kapatid ko. Ano yung tanong mo sa amin? Ang tanong ko po is, gusto ko sabi po kasi ni mama sa akin, huwag ko daw puntahan. Sige mama, hindi ko pupuntahan. Pero ang gusto ko po kasi, ayoko po nung yung walang closure na ano ba talagang gusto niya sabihin. Pero alam ko naman po yung gusto niya sabihin. Kaya lang gusto ko siyang sabihan na hindi ko gusto yun nga po, parang sasabihin ko na lahat na hindi ko gusto yung ginawa niya. Ano? Hindi mo gusto yung ginawa niya? Opo. Ginawa o ginagawa niya? Ginagawa. Ginagawa, ganun. Sasabi, po daw, sabi ng kapatid ko, nakita ko rin naman yung message ng teacher ko noon that time, na hiwalay na nga daw sila ng pero doesn't matter, sabi ko. So gusto mong sabihin dito sa teacher mo na to na, ayaw po nang ginagawa niya. Kaya lang po, ayaw po sa akin ni mama, ayaw po ni mama, kahit text, huwag mo i-text, tawag, huwag mo itawag, magkita kayo, wag. Sabi ko, sige mama, pero parang ang nag-iisip sa akin na kailangan ko siya makausap kasi gusto ko sabihin lahat na parang ayoko, gano'n. Yun po. Kung tama po ba yung magiging desisyon ko. Kung ayaw mo, hindi sabihin mo. Kung ayaw mo, hindi sabihin mo sa kanya, ayaw mo. Hindi po, kung pupuntahan ko po ba siya para lang... Hindi mo naman siya kailangan puntahan eh. Morse code mo. Di ba? Uy, gusto ko makagamit noon, Morse code. Parang ang cool, no? Ano yun? Ganon yung tunog dun eh. Yan ay dinevelop ni Robert Morse, di ba? Oo. Morse code. Pero di ba, parang ang hirap kaya, no? Paano kung haba nung sasabihin mo?
di ba yung message, ano yan eh, siguro dapat yung Morse code dapat barok, di ba? Nanay, uwi. Tatay, lasing. Di ba ganun? Actually, more on coordinates lang dati yan. More on coordinates lang. Ganun lang. Tsaka status ng kung buhay. North, di ba ganyan. Dati. Ito ang ginagamit yan. Unang ginamit yan kaya Chikera sa mga gera-gera. Vietnam War. Gera-gera, di ba? Vietnam War. Para makaano ng order. Alam mo naman, di ba? War is the mother of all invention. Correct. Kaya natulong na ako. Ayun na nga. Teka lang, mabalik tayo kay ate mong girl. Tama ba? Tama daw ba yung magiging desisyon? Ano ba yung desisyon mo? Yun po na kung puntahan ko para makausap. Gusto mo kasing puntahan? Gusto kong puntahan para matigil, kumbaga, parang makausap lahat ng gusto kong sabihin ko na wag ganito. Gusto mo personal? Oo, personal. Ayoko ng phone kasi pwede niya akong babaan. Ginagawa niya po yun pag pag bad trip. Alala ko po kasi yun. Pag mabad trip, lang. Ate, kailan ka pumunta rito? Hindi na po eh. Hindi, kakalugin ko lang ulo mo kung may laman. Kasi confirm ko lang. Okay lang po. Ganito na, ibaw na nga kuya, Chico, kasi bottom line mo rin lang mamaya. Hindi. Ayoko. Wala ang keyboard niya, babanot ka, yun pala solusyon. I-choke slam na lang. Hindi ganito na, alright. Ayun na, nagka-boyfriend ka na ba? Wala pa po ako ever since. At least at some point maintindihan kita. Listen very carefully, okay? Opo. Yan din po yung... Sorry you're acting weird. Okay lang po, okay. Okay lang po. Stop telling me okay lang. Alam mo kung pakialam ko di okay sa'yo actually. I'll tell you what I think. Tumawag ka sa amin, di ba? Ganda, alright. I'll tell you bluntly, I don't know if it will dawn to you, ate, obnoxiously ito sabihin ko. But sabihin ko sa'yo itong masaktan ka, salamat na lang. At salamat naman kasi at least mag-iingat ka next time. Okay? If you don't like a guy, if you do not like a guy, never reciprocate in any way. Correct. Period. Period. Alright? Opo. Lang ate, napaka-elementary namang isipin ito, ang dali-daling solusyonan. There is a guy, hinawakan kamay mo and according to you, ayaw mo. The next thing that you're telling us, you are inviting the same guy to go to church. Why? Because it's Teacher's Day? Look ate, that is not, di ba? Ano yan? Short of being stupid? Ano yan ate? Teacher's Day. Come on! Hindi kasi enough yun. Di ba? Ano naman kung Teacher's Day, kahit pa siguro birthday niya kung may nagawa sa yung hindi ka komportable hindi mo yayayain. No, ganito huwag ka magtanga-tangahan, Dayan, na kunyari hindi mo alam kung ano motibo niya. Actually, kay Chico, ganito alright. Ate, the guy is not taking advantage of you. Hindi kasi nasamantala ng lalaki, nanliligaw siya. Hindi lang siya nasabi. Maliwanag yan. Hindi kami namanyak ng lalaki. Di ba? He held your hand. Wala naman siyang ginawa sa'yo Di ba? Hinawakan niya kami mo, hindi mo tinanggal. Ginawa niya ulit second night. Hindi mo tinanggal. Ginawa niya third night. For him, ate, that's romantic. Hinawakan niya kamay mo If to you, that means ate taking advantage of you, bakit mo siya ayaw magsimba? Siyempre, pag ako yung lalaki, I held your hands for 3 nights consecutive. Hindi na... Niyaya mo ko magsimba. Anong isipin ko? Gusto mo yon. Correct. At saka hindi na lang, Papa Jack, hindi na tayo kailangang umabot dun sa magyaya magsimba. Fourth night. Sa fourth night. Di ba? Kung ako man yun si kuya, ay gusto niya. O di hawakan ko ulit. Sunod di ba nakita hawakan? Di ba sa binti naman. Kasi gusto mo palang hinahawakan ka Di ba? Ikaw yung nagbibigay sorry, ng ate, Tama. Di ba? You are sending a wrong message kasi talaga kay Teacher. You know what? There's a term for you. Anong term? Innocent flirt. Innocent flirt. Yes. Para magkadiretsahan tayo dito. Di ba? You enjoy the attention given to you. But you claim na ayaw mo na nagbibigyan ng attention, but you enjoy the attention. Oo. Kasi 'di ba? Kasi alam mo, kung ayaw mo 'yan at wala kang ginawa para makaalis sa sitwasyon na 'yon, 'di ba? Siguro it's safe to say na you're enjoying the moment, 'di ba? Kaya nga kanina Kaya tinanong ko na, gusto mo ba kasi feeling ko gusto mo So nag-assume ako doon. Ayaw mo naman pala. Wala lang, meron lang kasing
disconnect dun sa mga bagay-bagay. May nag-comment, Ano daw? innocent flirt, wrong spell lang, innocent. Yan mo na, wrong spelling is correct. Kasi sa exam lang yung wrong spelling wrong. Alam mo, hindi ko na maintindihan, ano? Alam ng nanay mo, Ayan pa. alam ng nanay mo na tinext ka ng girlfriend. Niyaya niyo magbagyo, stayed in one room? Ano merong sa inyo? Sobrang namang close friend. Hindi po kasi Sobrang isang- close family friend, ganun. Ano po, yung bahay po kasi sa Baguio, actually po yung kwarto po nila, isa lang. Yung alam niyo po pag Pinoy, dito na lang kayo sa kwarto namin. Tumanggi po talaga kami nun. No choice. Wala kang pakialam kung tumanggi ka na, natuloy pa rin. So, yun nga po. Ate, masakit ako magsalita, ano? Kaya Chico, medyo Okay lang po, diplomatic. naiintindihan ko po. Kasi gusto ko maalala mo to. If you don't like a guy, do not reciprocate anything at all. Apo. Di ba? Tama yung sabi kay Chico, you're sending the wrong signal. Di ba? Globe ka pala, bakit Islacom na pumapasok sa signal sa'yo? Wow. Ang luma, yun, Islacom. Ano yun? Wala na yan. Uy, pero alam ko pa yun ha, Islacom. Di ba? Yan yung dating Globe. Kung mobiline ka, huwag kang papasok ng Islacom. Islacom, bago naging Globe yan, Islacom, di ba? Ganun yan eh. Oo nga, no, Mobiline. Di ba? The first per second charging. Ha? Talaga? First per second charging. Talaga ba? Mobiline. Gravitational pull. Oh, yun na nga. No, ano. Now you tell me, ate. Do you have at least anything to offer yung teacher mo? Meron ka bang kahit katiting na pagkagusto sa kanya? Kahit isang araw na Ano gusto po, mo siya, nasweetan respeto na ka. lang as dating teacher, gano'n. Okay. Respeto na lang bilang ano. O, edi, kung gano'n, hindi dapat, lumagay kayo sa mga... Hello? Hello? Opo, Narinig opo. ko yung sarili ko eh. Hello po. O, di dapat, umasta kayo ng naaayon sa kung ano yung gusto mo, di ba? Ganun pala eh. Gusto mo pala eh, teacher, ganun lang. Or simple friend, relationship lang. Susunod, sabi nga ni Papa Jackson, at yun yung gusto namin ulit-ulitin, huwag mo hayaan na pagka may ganung klase mga galawan, may mga the moves na ganun. Imagine mo, labas tayo, inom tayo. Ay, hindi ako umiinom eh. Sige, sama ako, pero ikaw lang inom. Alam mo na, ate, alam mo na niyayaya ka to something you don't like, kasama ka pa rin? Oo, hindi, tsaka nung pagyaya, inom tayo, magbihis ka na maganda ha. Diba? To be honest, Kuya Chico, maganda. hindi ko alam kung yung panliligaw ni teacher ng traditional. Diba, unorthodox. Correct. Pero nanliligaw siya. Pero nanliligaw. Dumidiskarte siya. Hindi ko kasi alam. Hindi ka niya pinamanyak, ha? Ang mali lang kasi doon, hindi niya alam na ayaw mo. Oo. Hindi niya alam na ayaw mo. At saka hindi naman din siya nagsabi ng direkta na, pwede ba manligaw or Yun nanliligaw nga ako. po yung gusto kong, opo. Pero tama, sabi nga ni Papa Jackson, tama nga naman. Ikaw naman, hindi ka naman din pinanganak kahapon lang para hindi mo malaman na nanliligaw o dumadamove si Kuya, di ba? Yun nga po, Una pa lang nung yung wala pa tayo sa problema, nandun ka pa lang sa introduction, di ba? Nasa Yun nga po, kaya... Ba't ka bumabalik? Baka mamaya may matamaan. Kaya sinabi ko kay mama doon that time. Kaya po yun, sinabi ni mama ngayon na wag mong kukontakin. Sabihin mo na lang sa kanya ngayon. Actually, minessage ko siya. Pero feeling ko, feeling ko dyan, hindi naman yata tamang wag mo na lang siyang kibuin or sabihan mo na. Para Yun nga this po, up, Kuya sabihan mo na. Wala naman sigurong masama doon. Wala ka namang gagawin eh. Makikipagkita ka man sa kanya o kakausapin mo man siya, hindi para sa patulan siya, di ba? Actually, sabihin mo na nga sa kanya na huwag na yun nga po, tawag nito, kasi po yun, ang hirap po nang kausapin sa phone pag na-inis, bababaan ka. Ate, huwag mong kausapin. Ayaw, ano ba? Hindi po yung sinasabi po ni Ayaw mo Chico. sa kanya, di ba? Gusto ko nang tawag niya. Look, ate, alam mo, hindi kayo pinanganak kahapon, hindi ka siguro fetus, di ba? Alam mo, nililigawan ka. Tinatawagan ka nung lalaking ayaw mo. Bakit mo katagutin telepono? Hindi po, hindi ako yung tinatawagan. Sino? nanay. Hindi po, ang sinasabi ko po is yung sinabi ni Kuya Chico na sabihan ko na nga.
ang ibig ko po sabihin doon, kasi if personal, ayaw nga po ni mama eh. Tapos minessage ko na hindi po ako pwede ng sem break. Tapos di lang siya, like button. Yun nga po, sasabihan ko na lang ngayon. Kung it's either phone or personal, kasi pag phone, Question. bababa po tayo. Ayaw mo ba talaga sa kanya? Ayaw ko talaga. Ano ko sabihin? He will get the message. Teacher yan, alam niya yan. He will get the message. Ganun kasimple. Ha? Message ko naman din naman po. Pero yun nga po, hindi ko na lang, Kasi ako man yun. Ayaw na magdadal. Mahaba lang. Ay, naku. At least, yun na yung gusto lang namin malaman. Ayaw mo naman talaga. Tinatanong ka na ni Papa Jackson, tatanungin ka na namin ulit-ulit. Wala talaga. Kasi yun lang naman talaga yung, ako, yun din yung gusto kong mapiga eh. Wala ba talaga? Di wala. Wala po. Di walang problema. Wala naman pala eh. Yun nga po yung tanong ko pala kung... May tanong dito, sagutin mo ha. Ano? Dayan. So anong koneksyon ng third eye sa paghawak ng kamay? Yun nga po yung ginising niya po kasi nagkaroon ng dreams na yun yung sinasabi niya po. Si Arnold Caldea ang kulit eh. Nakatulog na yan, kaya ganyan, naka-recharge na yan eh. Para sa mga babae, ganito para lang. Pag may naliligaw sa inyo, huwag tayo magtanga-tangan. Alam nyo naliligaw yan. Huwag kayong parang close lang kami. Alam yung dumadamoves Tigilan nyo kami. Hindi po kasi madiretso, yun nga po ang yung... Hindi ka kailangan diretsahin. Hinawakan yung kamay mo 3 nights in a row. Hindi po. Hindi Diba? po po Hindi kailangan sabihin na gusto ka niya. Alam mo dapat yun. Ayaw mo. Tapos ayaw magsimba. Ano teacher mo? Yung teacher mo ayaw mo, diba? Bukas! Bumalado ng mga tanga! Sumali ka! Tanga-tangaan tayo. Ganyan ka lang ginamasamantala ka. Hindi po ang ibig sabihin, hindi ko po siya madiretsa na na tawag nito na kung yung madiretsa tanong kasi hindi kung naliligo ka ba ganun. Hindi mo kailangan natin. Hindi ayaw magsimba eh. Hindi mo naman siya kailangang tanungin. Actually, nung time na yun, bago pa yung simba na yan, ang kailangan mo lang gawin ay alisin yung kamay mo pero hindi mo ginawa. Ganoon lang naman yun eh. Ang galing mo talaga. Minsan nabubusit ako sa'yo. Yun na yun, di ba? Hindi mo na kailangan magsalita, hindi mo na kailangan hindi ka mo kailangan gumanon. Alisin mo na lang yung pagkakahawak. Hawak ako yung kamay. 3 gabi mo hawak ako yung kamay. Ayaw maging awkward kayo. Cute mo. Pero 'di ba, hindi totoo 'yan eh. Lalo na sa ganyan yung babae tapos yung alam mo yun, nanliligaw at ayaw mo naman talaga. 'Di ba? If the situation asks for it, ibigay mo. Kung kinakailangan ng sitwasyon na magka-awkwardan kayo, maging awkward talaga kayo. Todo ganun. Kasi kung hindi mo ginawa, mag-a-assume ngayon, 'di ba? Mag-a-assume ngayon kung sino man 'yan o si Kuya na gusto niya, 'di ba? Unless otherwise sabihin mo or hindi, sabi nga ni Papa Jackson, hindi mo ni-reciprocate yung, kasi you are reciprocating yung hawak niya ng kamay, hindi mo tinanggal, yun na rin yun. Ginusto mo na rin. Diba? Tapos may paghihiya ka bang may paghihiya ka pa magsimba? Diba? Ang sweet kaya nun. Huh? Diba? Ang sweet kaya nun. Tama. parang ako kayo, uy, di yaya ka magsimba. Sunod niya kami sa altar. Ganyan na yung iisipin ni Kuya, di ba? Ganon. So, ito naman kasi. Ang sweet ng part na yun, di ba? Tapos maghahawak kayo ng kamay kasi may part doon, maghahawak ng kamay, ganyan. Tapos may video, tapos may pagbeso. Skulord. Ay, hindi ho. Wala ba? Dinagdag ko na. Sorry, dinagdag ko na. Kala ko ganun yung mangyayari. May pagpisil. Baka daw may pagpisil sa kamay, sabi ni Jester. May pagpisil ba sa kamay? Wala naman. Wala naman. Okay. Yun.
So, yun lang naman. Wala namang problema yan eh. Kasi kung kahit naman sino lalaki may gusto sa'yo, nasa sa'yo pa rin naman yung say niya kung okay lang or hindi. Pero sana lang, kung hindi mo talaga gusto, sabihin mo na or at least wag mo na lang i-reciprocate talaga yung ginagawa niya para hindi na mag-create ng confusion. Kumbaga, pansin pero not reciprocate na lang talaga. Or sabihan ko na lang din para maganda na. Dapat matagal mo nang ginawa yan. Bago pa niya hawakan yung kamay mo sana. Diba? Pero anyway, ayun nga. Yun lang. Wala ka naman talaga problema. Yun lang naman talaga yun eh. Baka simple lang naman. Siya yung may problema. Sige po. Kagaya niyan, syempre, malamang magkakaroon na ng awkwardness niyan. Hindi pwedeng hindi. Diba? Hindi mo pwedeng takasan yung awkwardness na mangyayari sa inyo dahil kailangan maging awkward eh. Diba? Pero hindi ka talaga kinilig kahit one time. Hindi Naniniwala. Yung pagalma, nung paghawak ng kamay, ganun. Tapos natulog ka lang. Tama. Hindi naniniwala. Tumigil ka. Hindi pa napasabi na, yung kamay ko hawak niya, ganun. Hindi. Okay. Sige. Ayan lang. Ay, nako. Wala kayo aso? Ang dami po, 7. So yung mga tumatawag sa kapitbahay niyo yun? Iba pa yung amin. Tahimik po yung amin. Ay, ganun. In fairness Tamad po kumahul yun eh. Baka ayaw lang din nila ng awkwardness. Kasi tumatahol na yung kabilang aso. Baka ayaw, di ba? Hindi nila nire-reciprocate yun. Yung tanong, mga aso, no? Gayahin mo sila, ha? Opo. Kaya may mga aso mo. Kakahul yun. Okay? Opo. Yun na yung problema mo? Yun naman po. Salamat po. Okay. I-like mo yung page ko, ah. Like ko na. Tagal na po. Sorry. Magkakabila pa kayo. Ay, wala na yun. Yung malam mo yung nilike mo, wala na yun. No, Kuya Checo. Hindi Okay. sundan talaga kita kahit Huwag mo ako sundan. Baka matakot ako sa'yo pag lalo na sinusundan niya ako, di ba? Yun lang. Ay, pumunta ka na lang dito, dumalaw ka na lang dito para masaya. Hindi po ako nahihirapan ako umuwi nung umuwi po kami galing din kami. Nahirapan kami. Bakit? San Mateo pa po ako, malayo po. San Mateo Rizal. Tanong ko nga kayo eh, yung mataas po kasi talaga to. St. Francis, yung... Talaga? Natatanaw mo yung... Yes po, opo. Pati, Makati, yan, tanaw namin. Pero Manila Bay, hindi na. Sa pinakataas pa. Okay. Salamat sa pagtawag, ate. Bye-bye. Kung nagtataka kayo, mainit ulo ko. Nanit ulo niya. Ayaw pala. Ba't napahawak ang kamay? May hindi ka taon ng gabi, pangalawang gabi, pangatlo, umabot pa. Next thing yun, iniaya magsimba. Ayaw mo, ha? Awkward daw eh. Hindi ba mas awkward nga yun? Ay, nako. Lulukuhan tayo masyado eh. Hello po sa mga ewan ko ba, minsan may mga taong hindi mo alam kung ano ba, mabait ba talaga or bahala kayo dyan. Hoy Jester, ano naman yung pinagagawa mo? 721-2429 mga bangga. Hoy, batiin ko lang. Kanina, hindi pa matatapos na. Si Anyong, advance happy birthday daw sa kanya. Si Inday, si Hilario, si Harry, si Justin,
Sabi ni Emily, hello sa inyo. Sa Familia Vieja, Baldwin, Ira Joy, happy birthday kay Aki. Kathleen, Joshua, Melody. Si Joshua na Melody sa gabi. Si Oliver, ano to? JROA. Si Isa. From Pay. Shout out kay Marvin. Kausapin mo na si Ann. Pati kay Love. Happy 3 years. Sabi ni Amy Evangelista. Hindi. Amy Evangelista. Sabi ni Mark Jan. Shout out daw kay Rafael Inovino. Jonko. Na late po siya dito sa booth. Angelo Corpus. Gerald Gulpan. Immortal C. Team Rockets. Eloisa Servito, Justin Maldonado, Andrea Bacani, Virginia Bacani. Hello sa inyo from Aries and Jen ng Caloocan. Okay na ako tapos na yan Georgie, Marvy, Erwin, Jason, Gino, Roel, Tropang Energy FM, maligayang pakikinig po. Traffic daw sa Makati. Kailan ba hindi? Tsaka Friday kasi ngayon eh. Yun ang tataka kung traffic ang Maynila. Gawa ba ng finals ng PBA? Ito hindi ko alam. Baka. Bakit? Ba't saan ba ang Saan ba ang laro? Ha? Araneta? Ba't ang layo? Ha? Arena sa Mawa Arena? Okay lang, alam mo Brad. Hindi, Philippine Arena. Arena? Malayo sa Makati. Whatever it is. Barahan mo lang isang kalsada sa Maynila, traffic ang buong Maynila. Ganon kasimple yan. Pero di ba, NLEX yun, Philippine Arena. Fairness dyan sa Philippine Arena na yan Pagka narinig kay Philippine Arena, ang nare-recall ko yung pagiging niya, yung pagiging flexible, yung readiness niya sa Lindol. Di ba na-feature yan sa National Geographic yata or Discovery Channel. Ang galing nung mechanism para dun sa Lindol. Well, wag naman sana pero sana lahat ng building ganyan. High-tech. High-tech. Galing. Oo nga, Bulacan nga yun, Jong. Pabati daw. Kaka 4th anniversary lang daw nila ni Bebe. Uy, congratulations. 4 na taon na pala mula kinasal sila. Oo. And we were there. Kami host. Correct. Saan nga to? Kunin niyo kaming host ni Kuya Chico kasi magtatagal ang relasyon. Tignan mo sila 4 years. Payday Friday ngayon, di ba? Sa iba. Para sa iba. Sa iba. Kasi yung mga sumisweldo ng katapusan, Kasi ang 31 holiday, Kaya Chico, papaliwanag ko yung tungkol sa binasa ko lang din to. Hindi ko lang ma-accurate yung pagkakaano. Yung pag hindi ka makakilos. Ganito yan. When you sleep, kasi diba lahat tayo we have dreams. Diba? When you sleep, diba, ang ginagawa ng brain mo, turn off niya yung motor skills mo. So, it will prevent you from reenacting what you dream of. Halimbawa, sa panaginip mo nakikipagsuntukan ka, pinapatay ng brain mo yung motor skills mo, turn off niya, para kapag nanaginip ka nakikipagsuntukan, hindi mo suntok yung katabi mo. Para hindi mo siya ma-reenact. So, papatayin niya yung motor skills mo. So, pag gumising ka, bubuksan niya yung motor skills mo para makakilos ka na. So, yan yung function ng brain natin. Ngayon, pag meron kang lucid dream, yung hindi ka makakilos, anong nangyari? Gising ka noon, pero nakalimutan i-turn on ng brain mo yung motor skills mo, hindi ka makakilos. Yun yun. So, sabi nila, yung lalaki sa paa, direct yun na nerves doon sa brain mo, yun ang una mong gagawin para mapitik mo yung nerves na kailangan at ma-switch on. Magising ka. So yun. Kaya hindi ka makakilos. It's called the lucid dreaming. Pero diba, sabi nila, it has something to do with yung water intake mo kapag... minsan din. Pagod ka masyado, kulang ka ng tubig. Lapot yung dugo mo. Ganyan yun. O may third eye ka nga siguro. Ganun. O may katabi kang teacher. Baka ganun. May nahawak yung kamay. Ayaw pala. Hawak yung kamay. Oo, ganyan nga yun. So, bago matulog, di ba kaya nga sinasabi nila bago daw matulog, iinom ka ng tubig, no? Ganyan. Para, totoo nga yun. Gano'n naman talaga. Sleep paralysis. Yan yung medical term. Yan yung medical term. Sleep paralysis. Kasi yung lucid dreaming, at term na yan ng mga magikero, parang gano'n. Lucid dreaming. Ang alam ko lang, Sige lang. Liquid Dreams, di ba yung kanta ng O-Town yun? Di mo ba gusto, di ba? May CD ako ng O-Town eh.
So alam ko yung kanta nila. Maganda kaya yun. Pasayaw yun eh. Basta naalala ko yan. Isa sa mga unang CD ko yun, O-Town. Umuwi yung uncle ko, ganyan. Kung ano mong pinagbibiling CD, kuha lang ang kuha. May Discman ako nun eh. Yan. Sa Odyssey pa kami bumibili nun. O-Town. Nakakairita. Ang tandaan. Bakit ba? Ano nga yung mga CD ko nun? O-Town. Trip. Alam niyo may palabas sa Trip, di ba? Oo. Tapos, Dito ro kampo. Yung ba? Tagalog. Oo. May CD rin ako nun. Kasi, ang gusto ko na... Magda-drive ako hanggang... Kasama ba yun? Hindi ko alam kung kasama yun. Pero doon sa CD na yun, kasama yung ang gusto kong kanta doon yung Trip. Trip mo ba? Sumakay sa tiyan-dan-dan-dan nagkabataan, trip mo ba? Tumahimik sa... Paano? Alam mo naman yung mga ganyang kantang gusto ko yun. Nanguna mong sinta, trip mo ba? Masaktan upang sa huli may matutunan. Vida Morales. Trip mo ba? Marilyn. Hindi ko... Ganon. Basta maganda yung kanta na yun. Hindi ko na kung sino kumanta nun. Basta naalala ko yun, CD ko na. Wala na yun, syempre. Ay, naku. Sa mga kakasweldo lang, hello. Alright, kaya ka. Tawagan niyo kami 7212429 mga pangga. 7212429. Intang ulo ko talaga. Baka dahil yan sa kinain mong Hindi, naiinom sa mga spicy ganun. noodles. Tensya na mga pangga. Di ba? May nagtatanong, alam mo daw ba yung Nirvana? Nirvana. State of... Di. Yung banda? Of course, I know them. Ano ba yung sinasabi nito, Jester? Feeling ko yung Nirvana sinasabi mo yun sa Buendia to, yung sa Taft. Sa may jackliner. Oo. Di ba? Feeling ko yun yung sinasabi mong Nirvana eh. Wala na yun? Meron pa ba yun? Wala na yun. Hindi ko alam. Nirvana yung banda. Ganyan. Na yung cover ng CD nila ay ano. Sila ba yun? Yung may bata? Yung nasa swimming pool? Yung kita yung ano. Asan na kaya yung bata na yun? Matanda na siguro yun. Ay, gila po. Oo nga. Ito si Joe, nagsisend pa ng picture natin ng ano. Medyo payat days, Jessica Lard. Nung kasal nila. Play ka na. Ano yung play natin? Ano? Huwag mong aminin. Na naman? Na-joke lang. Yakap, by Cherise. Ako ay nagbalik. Di ba si L.A. Lopez ang kumanta niyan talaga? Yata. At muli kang nasila. Yan yung ganon. Yung ganon kumanta. O basta hello. O game, sige. Yakap. Hi mga pangga, we are number 106.7 Energy FM Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.